Sira yung top box natin. Tinanggal ko na yung susi. Sayang, ganda pa naman na ito. Laki 47, 45. Medyo madumi lang pero kaya linisan. Sira yung dito. Tinanggal ko na yung susi. Kaya binili tayo ng bago. Hard box yan mga brother. Miura Raptor. Dito siya dati nakalagay. Kaya ilalagay natin. So ngayon mga pare, bubuksan natin ang buling kasama sa binili natin. Unang-una ito. LED niyan. Yan. Mamaya pakita natin. Tapos kasama na itong box. Sige. At ito nga pala yung mga nasa loob niyang freebies guys. Ito separate ko yung nabili. Yung takip niya yan eh. Para pag umuulan, pwede ka pang maglagay ng extra ganyan, di ba? 300 tapos naging 200 na lang. Sulit talaga dun eh. Tapos ito naman yung manual. Manual na hindi ko na nagamit. Medyo incomplete siya pero okay lang yan. Tapos ito naman yung mga sticker na reflector. 4 na piraso yan. Kayo na bahala kung lalagay niyo yan o hindi. Sa akin, ayoko. Hindi ko nilagyan pa. Mas maganda yung clean na black look. Ito naman yung keychain. Tsaka yung mga mounting screws niya. Yan, mga kasama yan. Yan, kasama na yan. Pakita ko mamaya yan. Ito sa zipper, nandiyan yung susi niya. Ganda nga nung susi niyan eh. Yan, 2 maliit lang. Then, ano pa ba? Ayun, ito naman yung sa base plate niya, bakal din yan guys. Kaya goods na goods yun eh. Yan yung papalit natin. Ito nga pala guys yung base plate niya, no, bakal yan. So, yan talaga pinili ko. Itong brand na to, Miura, kasi bakal daw lahat ng mga plate niya. At subok kasi yan yung bakal eh. Na-try ko na kasi yung plastic, hindi maganda. Nagbibitak katagalan. So, sulit talaga yung bili natin dito. Sa binigay, ito. Sa mounting niya yan. 4 din to. Nut, 4, may parang washer na. Ito, mga washer niya 8. Kasi ito magtataka kayo bakit 8. Ano lang yan, mamimili lang kayo kung maliit o mahaba yung gagamitin nyo. Ito kasi dati ginawa ko ito, yung libre dun sa sec, pinutol ko lang. Ito may kasama na. Kaya kayo na bahala kung anong gagamitin nyo. Try natin to. Yan. Na-modify lang yan. Ganito ko in-install mga brad. Ganito. Ganyan. Depende kasi yan sa bracket nyo rin dito eh. Pero pwede naman ganyan. Yung iba ganyan eh. Oo nga, parang mas tama yun. Pero kayo depende. Sa akin gusto ko ganyan. Pwede rin yung ganyan. Para mahawakan nyo. Tansyo-tansyo ko lang ginawin. Yung diretso. Dito ko nilagay. Tinansyan ko lang yan guys. Tsaka wag nyo kakalimutan guys, pa-cross yung higpit natin yan. Hinigpitan ko lang ng konti yan. Pero pag todong higpit, pa-cross dapat. Para balance yung higpit sa lahat ng bolt. Pantay yun.
yan guys, shoot muna natin yan sa 4 niyang hole. Yan yung pangkapit sa top box. Yun. Tsaka tingnan na rin natin kung pantay nga talaga. Pantay ba? Pantay? Oh, gulong-gulo. Yan. Ito naman, i-hook ko muna tong lock niya para sa base plate. Ang tip ko lang dyan sa inyo mga pre, dapat talagang ipit na ipit yan. I mean yung haba nun, yung hook. Talagang kapit na kapit yung lock na yan. Kasi yung sa akin, medyo maluwag pa. Kailangan ko pahigpitan. Gagalaw kasi yan. Itutunog pa yan. Pag pinipindot nyo, tutunog pa yan. Ito na guys, moment of truth. Oh, galing. Hindi tumama. Sakto lang guys. Tapos ginawa ko medyo malapit talaga sa bracket niya. Ito guys, tingnan muna natin. So napansin ko medyo talagang pababa siya. Hindi siya tulad nung ibang top box na parang naka-diretso. Ayan. Medyo slanting yung position niya. Siguro sa pinaka-plate ko talaga yan. Pero okay lang. So ito, ilalak na natin yan. Yan yung gumagalaw. Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo mga pre. Kailangan talaga siya. Naka-hook talaga siya doon na walang space para hindi gagalaw tulad nung pinapakita ko sa inyo. Hindi ko pa kasi na-adjust yung sa akin pero adjust ko din yan. So, lock natin. Okay naman. Tapos yung susian pala mga pre, yan, glow in the dark. Ganda, Sulit talaga yung bayad natin. 3.6 ko nga pala nakuha yan. Huwag din pala natin kalimutan na grasahan yung mga yan. Pero sa akin lang yun Kasi napapansin ko na ngalawang yan katagalan. Pag naulanan, ganun. Hindi ko na makalimutan. Meron pa pala tayong ganito. Mga sticker. Cellphone ko sticker dito kasi yan sa gilid. Sabi niya mas maganda daw pag pure black lang, pero kung may ganito ang pangit nga. Ano pag itong puti reflector, okay lang. Dito yan pula sa likod. Next time bit muna natin tong libreng kasama. Tapos ito guys, install natin tong LED sa top box. So dyan yung pwesto ko na nilagay yan kasi yan yung nakita ko doon sa seller. Ito nga pala yung USB Type-C charger niya kasi natatanggal yan. Magnetic kasi yung sticker niya. Ayan tap mo lang, ilaw na. Easy lang, 'di ba? Yan, para sa akin, kayo bahala kung saan nyo ilalagay yan. Magnetic yan. So, yung likod niyan, yan ididikit mo dyan. Pwede rin kasi sa iba Pag dyan kasi, parang nakakasilaw nga. Pero, yun lang kasi yung part niya na pwedeng pagkapitan yan. So, kayo bahala kung ilagay nyo dun sa may leather niya. May nakita kasi ako niyan, dyan sa leather niya nilagay. Pero kayo, ayan, dikit na natin. So, tansya-tansya na naman. Pero okay lang. Okay lang naman kahit di masyadong pantay. Yung purpose lang naman yan kasi to magnetize yung yung LED light natin. So, yun. Tama yung ginawa ko kanina. Linis muna ng surface bago ko ikabit yan. So, okay na. Nyo lang yan. Parang mount lang siya nung ilaw. Ganyan-ganyan lang para dumikit talaga. So ulitin ko guys, kayo bahala kung saan nyo ilalagay yan. Sa akin dito para hindi rin sagabal sa gamit ko, diba? Pwede na pag magra-ride sa gabi may kukunin ka, diba? Pwede mo rin naman kunin yan kung talagang nakakasilaw Gamitin mo lang as flashlight.